napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Po natin ang man of the hour na si Senator Bato. Magandang gabi po, Senator Bato. Ako po si Banat Bay. Pogi o Ulit tsaka si Boss Dada. Magandang gabi po. Magandang Senator. gabi, Senator Bato. Magandang gabi sa inyo tatlo. Banat Bay, Coach Oli at Boss Dada. Boss Dada. Boss Dada. Senator Bato, Anong tunog banat bay ka na rin? Tunog banat bay ka na rin? Anong tunog? Oy, Eleven, shout out. Basta ako sa lugar namin ngayon nagkalat ang droga. Dito nga rin, ang dami. Abutan lang, saglitan lang. Yung mga tanong nanggaling ho to sa mga netizen. Tamaan kayo ng ano. Kaya walang problema, Banat Bay. Go ahead. Sige, birahin na natin. Yan. Number 1. Oo, nagtanong! Kayo po ba ay bayaran ni Madam Lisa Marcos? Yun! Tanong yan ha. Hindi po. Tanong yan ha, tanong. Wala pong presyo. Wala po akong presyo. Nagtatanong lang po ha. Nagtatanong lang po kasi Yan ha, nagtanong lang sila ha. Baka mamaya, ako nagtatanong lang din nung nakaraan kaya nagalit kayo sa akin. ayun ang kailangan nating masagot. Although, nag-sorry naman po si Maharlika, kayo po ba? Hindi, kaya ako to ni-reactionan dahil may narinig ako dito na sa sinabi ni Senator Bato na nagustuhan ko at meron din akong narinig dito na sinabi ni Senator Bato na naging ayaw ko. So, panoorin natin. Ay nagkausap na ni Maharlika at nag-sorry po ba siya ng personal o through social media na naman? Ewan ko lang kung wala man kami kontak. Hindi man kami nag-uusap niya. Pero siya po yung inyong iniimbitahan sa Senado, ano po? At mukhang willing daw po siyang umattend sa hearing ninyo pero via Zoom. Via Zoom. Yun nga ang problema natin kung via Zoom dahil under our rules kailangan yung resource person ay within Philippine jurisdiction. Hirap Diyan yung mga MSDS. Yan our jurisdiction. Kayo lang po ba ang nagpapatupad dito, Senator Bato? Kasi nakikita po natin, I remember yung hearing ni... Sasagutin ko ba to? Parang masarap sagutin to eh. Nagpo-focus lang daw kami kay Marlica. Ganito yan! Para sa pinaglalaban ni Marlica, sinasabi nyo. Okay, sagutin ko yan. Pinaglalaban ni Marlica. Ano ba pinaglalaban ni Marlica? Diba yung galit niya sa mga Marcos? Tandaan nyo, dating Marcos yan. Baka mamaya, putay na. Hirap lang makapagsalita. Baka mamaya, kaya galit siya sa Marcos, may hinilin niya na ayaw ibigay sa kanya ng Marcos. Hindi yan DDS ha, para sa kaalaman yan. Nagkatugma lang, nagalit siya sa Marcos, kaya kayo nauuto niya. Tarantado kayo. Sabihin nyo na nagpo-focus kami kay Marlica, wala kaming pakialam dun. Kaya iparating nyo sa mga kapwa nyo ha. Parating nyo sa mga kapwa nyo, supporters. Sasabihin mo, kaya nyo sinusuportahan kasi sa pinaglalaban niya. Ano ba pinaglalaban niya? Pinaglalaban niya na masira ang tawag dito, ang Marcos. Para ba sa bayan yon? Para sa bayan yon? Sarili niyang galit yon sa Marcos. Narinig nyo ba ni minsan na pinuri or ibinalita ni Maharlika ang mga magagandang ginawa ng Duterte? Hindi, di ba? Hindi lang opinion mo, hindi lang din opinion ni Maharlika ang mahalaga. Yan din tandaan mo. Hindi lang din opinion ni Maharlika ang mahalaga. Putay na, baka nga mamaya pa yan eh. Baka nga mamaya pakawala pa nila Marcos at nila Lisa yan eh. Tama.
Baka nga mamaya pakawala yan. Para nga naman, ganito gawin. Ganito setup ha. Puta na yan. Ginagago nyo ako eh. Eto, total gusto nyo ng gaguhan ha. Baka mamaya ganito setup niyan. O ganito. MD, MH. Ganito gawin mo. Siraan mo kami ng siraan sa mga tao. Kasi alam naman namin na bandang huli, no, ang Duterte pa rin ang masisisi nila dyan. Baka mamaya yan ang mangyari bandang huli, magsiiyakan kayo. Ha? Baka mamaya magsiiyakan kayo pag ganyan ang nangyari. Sasabihin nyo, tama ka Jay, tama kayo. Oo, nabudol na naman kami. Baka lang ha. Kasi kung iisipin nyo, hawak ni Marcos ang Amerika. Tropa niya ang Amerika. Best friends hanggang dikit. Bakit hindi nila makasuhan si Marlica doon? Bakit hindi nila mapatrabaho si Marlica doon? Isipin nyo mabuti mga tanga. Hindi nyo ba naiisip lahat ng ginagawa ni Marlica ngayon? Ang putok sa mga Duterte? Doon, salamat naman ako doon sa PDEA list na yan na lumabas. At least nabigyan ng kaunting ang mga tao. Puta na nyo, hindi kayo nag-iisip ng gusto eh. Puro lang kayo support eh. Tandaan nyo, hindi naging loyalist ni Duterte yan ha. Loyalist yan ni Marcos. Tapos kayo, papabudol na naman kayo. Puta na nga baka nga bukas sa Makalawa, magulat tayo eh. Kaya lang naman, dalawang kwento lang ang dalawang hinala ko lang ang tumatakbo dyan. Hindi kaya may hiningi sa Marcos yan na hindi ibinigay kaya nagkakaganyan yan. Pangalawa, hindi kaya pakawala ng Marcos yan kasi alam naman nila na, alam nyo naman ang strategy ng Marcos, puro paaway, pek. Banatan mo ko, siraan mo ko, Marlica. Alam ko naman na bandang huli, sa Duterte pa rin mapupunta yung sisi niya yan. Kasi iisipin ng mga tao at gustong itatak nila sa mga tao na kinakawawa sila ng mga Duterte, ganun yun, mga tanga. Ha? Sinasabi ko sa inyo, wag ako, hindi nyo pa kaya utak ko, sabi ko sa inyo. Ha? Ano ka ba noon? Tarantado. Ano ako noon? Showbiz vlogger. Politics vlogger ba ako? Naging Marcos vlogger ba ako? Hindi, tanga. Kaya kayo, yung mga supporters ni Marlica dyan, no? Na die hard ha? Oo. Wag nyo akong anuhin kasi baka mamaya mapahiya lang kayo. Ha? Baka mapahiya lang kayo. Ano yun? Tumatawag, Shopee daw. Buisit. Panoorin nyo muna to. Oo, Shopee daw, Shopee. Senator Risa, kay Pastor Apollo Kibuloy, may mga resource person sila doon na via Zoom na nagbibigay ng kanilang mga statements. Ito po ba ay sa inyo lang or As far as my committee is concerned, yan po ay ating tinutupad yung pag-implementa sa ganong polisiya dahil nga nagsimula yan doon sa hearing natin kay Congressman Teves, no? Yung pagpatay kay Governor Digamo. Hindi po tayo pumayag na mag-attend siya via Zoom. Gusto natin physical presence. so consistent po kayo doon? Yun po ang maganda kasi Yes po, consistent tayo dyan. Okay. Pero pahig naman po kayo na kung manunumpa sa embahada ng Pilipinas sa Amerika, okay po sa inyo yun. Wala akong problema basta ma-arrange natin sa mga opisyalis natin doon, no? Kung willing ba sila na paano yung pulisiya ng Senado, kaya ba ma-implementa doon sa loob ng ating embahada o sa loob ng ating konsulado, kaya ba na ma-implementa doon? So, kung kaya nila, well, that is a Philippine jurisdiction. We consider that as our jurisdiction. So, pwede siguro kung papayag yung mga opisyalis ng konsulado. Kaya lang ho, Senator Bato, medyo
may mga ibang nag-aakusa na kaya nyo daw pinapapunta sa embahada ng ng Pilipinas sa Amerika ay para arestuhin at patayin itong si Maharlika. Yun ang akusasyon ng ibang tao, ha. Kaya lang naman pinipilit yan dyan para para gurgurin eh. O ganon. Yun. Dito sa comment ng MDS na to, natatawa ako dito. Isipin nyo ba naman, mga Marcos lang ang kalaban ni Maharlika. So kapag pinapatay siya, kanino mapupunta yung putok na yun? Kanino mapupunta yung problema na yun pag pinapatay siya? Eh di sa Marcos pa rin, di ba? Kaya sinong tanga magpapapatay sa kanya? Po ba ay posibleng gawin ng isang embahada na gurgurin si Maharlika sa loob ng embahada ng Pilipinas? Kung gano'n na O eto, speaking, sa mga i-highlights natin to. Kung DDS siya, bakit na tinawag PRR Dinumang Kanor? O yan sabi niyo 2016 pa. tayo kawalang tiwala sa atong gobyerno, we might not as well invite you to be our resource person. Wala na kayong tiwala. Ano ba natin yung mag-uusap tayo kung wala na kayong tiwala sa inyong Senado, wala na kayong tiwala sa ating embahada. Sabi dito, dati Jay bakit? Duterte. Nakita nyo ba ako nag-content sa sa Marcos? Ha? Nag-start ako sa sa Duterte ako. At kapag may mali akong nakikita sa Duterte, binabanatan ko sila. Ano pa? Game. So useless mo. Useless. Senator, may nagtanong po dito, bakit po doon kay Senator Risa pinayagan via Zoom? I don't know the circumstances behind. I don't know the circumstances behind doon sa hearing ni Senator Risa dahil hindi man ako membro ng committee niya, hindi ako nakapag-attend doon sa mga hearings niya. Ang nangyayari kasi dito, gustong gawin ng MDS supporters, ng mga MSDS pala, the Maharlika diehard supporters. Ang gusto nila mangyari, magmalari sa Ontiveros si Bato. Si Senator Bato. Alalahanin nyo, take note binanatan ko si Senator Bato de la Rosa dahil may mali akong narinig sa kanya. Pero pag may tama si Senator Bato, hindi ko yan binabanatan. Hindi ako tulad na ibang vlogger dyan, no? Gusto nyo kasi maging senator, police, tsaka judge. Si Bato. Yan ang gusto nyo. Putik na yan, senator na, police pa, judge pa. Ngayon, sa sobrang inis nyo, kay Risa Ontiveros, gusto nyong igaya si Bato dun. Gusto nyo magmalarisa siya. Guilty agad. Gusto nyo guilty agad. Utay na kaya nasisira yung momentum ng tao Hindi nga natin alam na baka nga pamamaraan lang to ni Senator Bato de la Rosa para mahuli niya talaga yung gusto niyang mahuli dito. Hindi niyo nagigets yun? Ako binanatan ko to si Senator Bato dahil nga may pangit akong narinig at nakita. Pero pag may maganda naman, ba't mo kailangan banatan yun? Yun Puta na, ang hirap kasi sa mga Pilipino, ugali ng mga Pilipino ganito. Una-una kapag marami nanonood, papaniwalaan nila yan, doon tayo, marami doon. Dito konti, wag tayo rito. Doon tayo marami, doon tayo. Doon. Pangalawa, ang gusto nila, lahat dapat yung opinion nila masunod. Pag minali mo yung opinion nila, yari ka, babash ka nila. Hindi man lang nila maisip na mag-observe muna, antayin muna na matapos yung hearing. Ngayon, pag wala nang nangyari dyan, so ano pa bang gagawin natin? Senator ka ba para may magawa ka? Hindi pumunta ka dun sa pumunta ka dun sa Senado. I-correct mo yung mga sasabihin ni Bato dun.
Kung gusto mo. 'Di ba? Tapos mamaya ang pangit kasi kahit na kapag galit ka sa tao, kapag may maganda ka namang sinabi, pag may maganda ka sinabi, baliwala yan kasi galit ako sa'yo. Katulad ako. Pinupuri ko si Marlica dito sa channel ko. Pero kapag mali, sinisita ko rin, binabanatan ko. O ngayon, na binabinanatan ko, lahat ng sasabihin kong maganda, baliwala na yun kasi nga galit na kayo. Pero I maintain my own, yung pulisya na committee namin. Mhm. Ganun palagi tayo. Kaya lang, Senator Bato, isa sa mga hinihirit pa ni Maharlika, dahil nga siya ay American citizen, kailangan daw kayo magpaalam kay Uncle Sam. Kailangan daw niyo ipaalam. Ano ho ba ang jurisdiction ng Pilipinas sa isang American citizen or sabihin na natin dual? Posible ho ba na sila ay maimbitahan nating resource person o ano ho ba ang ating jurisdiction doon? Anong sabi dito? Di ako kumakampi kay Marlica pero bakit kay Attorney Roque laging binabanatan ni Banatbay? Ewan ko sa kanila. Itanong niyo kay Banatbay, ba't sa akin? Hindi ko alam nasa utak ni Banatbay. Oo. Ako binabanatan ko rin si Roque. At sinasangayunan ko rin si Roque pag may nakikita akong maganda. Katod mamaya, papanoorin natin si Roque. Ewan ko doon, tanungin niyo po doon. What are you? Ba't may ano pa to May jurisdiction din sa kanya kung nasa Philippine territory siya. Kaya natin, kahit siya ay foreigner, kung nasa loob siya ng ating jurisdiction at siya ay merong ginawang paglabag sa ating batas, ay mananagot siya sa ating batas kung siya ay nasa loob ng ating jurisdiction. Okay. Isa pa hong inihiling ni Maharlika, imbitahan niyo daw po ang ating Pangulong Marcos sa Senado dahil siya naman daw ang issue dito at hindi. Ito pa isa dito Ito yung isa sa pinaka nakakatanga. Hindi ko alam na akalain mo hindi pala alam ni Marlica. Ako nag-grade 2 alam ko pero si Marlica hindi pala. Yung about sa ipapatawag yung Pangulo sa Senado. Ay, sa ulo. Hindi naman daw si Maharlika ang issue. Ang issue daw dito ay yung pagiging involved ni PBBM dito sa issue na to. Maaari niyo bang imbitahan si Marcos? Pwede man kung gugustuhin natin, pero we're going too far. Napapalayo tayo sa ating objective ng hearing, no? Ang ating objective ng hearing ay yung PDEA leaks, yung leakage. Bakit nag-leak yung mga papel na yan? Yun ang ating iniimbestigahan. Hindi man tayo nag-imbestiga dito kung talagang adik si President Marcos noong araw. Ito yung sinasabi ng iba na, "Uy, huli! Si Bato, huli!" Ito, kung hindi kayo mga bobo, isipin nyo ito maigi. Kapag sinabi ba ni Senator Bato sa mga interview niya yung plano niya na gagawin na pag-iimbestiga kay BBM, nakakatawa lang kasi ang gusto ng iba, sabihin agad di ba to sa mga interview na, ganito gagawin ko na plano para mahuli ko or masukul ko or magipit ko etong si Marcos. Di wala na. Di nakapag-prepare na naman yung kalaban. Okay? Yun ba yung gusto nyo? Tanong lang. Ay DJ, shoutout sa'yo DJ. Yun ba yung gusto nyo? Yun ba yung gusto nyo? Na makapag-prepare na naman ang kalaban kagaya sa pulburon video? Yun nata gusto niya Yung sabihin ni Bato, lahat ng plano niya sa social media, lahat ng plano niya sa, tawag dito, sa issue ng PDEA leaks na yan. Yun nata gusto niya Na gusto niyo na makapaghanda etong si Marcos para dyan sa kaso na yan. Yun ba yung gusto niya? Nasabihin agad ni Bato na, "Oy, ganito ha." Oo. Ang inuna ko yung sa PDEA leaks para
ganito ganyan para mahuli ko si ano. Edi wala na. Edi nga na tayo. Kasi sinabi niya na. Oh, so ibig sabihin nakapaghanda na yung tao. Oy, shoutout kay Imelda Nakamura. Maraming salamat po sa blessing. Yun ba yung gusto nyo? Puta na. Di ba nakakabobo? Anak ng timang naman. Sasabihin agad sa tingin nyo, sasabihin agad ni Senator Bato kung ano yung mga plano niya? Tatangan nyo naman. Kagabi, tawa ko ng tawa sa comment section eh. Sabi, huli ka Bato, huli ka. Hindi mo kakampi ka na talaga ni Marcos. Binayaran ka na ni Lisa. Sabi ko, mga bobo lang. Ano yung sasabihin agad ni Bato de la Rosa yung plano niya? Di wala na, di na-booking siya. Pag sinabi niya, di nakapaghanda na yung kalaban. Ano yun? Di lalabas nun, scripted debate o Senate hearing, ganon. Ganito, ako iniintay tayo ng resulta kung saan nahantong lahat kay BBM. Yan ang maganda dyan. Kapag pangit yung resulta, doon natin siya batikusin. Pag maganda, purihin natin. Pero kahit pangit pa yung resulta na etong issue na to, is purihin pa rin natin yung magandang ginawa ni Senator Bato de la Rosa. Alalahanin nyo. Isipin nyo maigi. Senator lang. Hindi ko naman nilalang ang mga senator. Pero isipin nyo maigi, senator lang si Bato. Presidente si Marcos. Isipin nyo maigi yun Senator lang si Bato de la Rosa. Presidente po ang pinag-uusapan dito. Isipin nyo na lang kung gaano kalakas, kung nasang posisyon ng presidente at nasang posisyon ang senator. Isipin nyo maigi yun. Kung media nga, tahimik eh. Yung mga senator ba, hindi ba kayang patahimikin yan? Isipin nyo na maigi yun. Hindi ko naman sinasabi na kayang-kayang bayaran ng ibang mga senator. Hindi ko sinasabing ganun. Pero kahit anong ingay na isang senator, kapag tinrabaho siya ng presidente, walang magagawa yan. Dahil alalahanin nyo, kontrol ng presidente ang gobyerno na kung saan nakaapak ang mga senator. Para sa kaalaman nyo lang Baka kasi kulang pa rin kayo sa paliwanag eh. Ayain nyo, first and last ko ng reaction to. Dito sa isyung to. Ako nananawa na rin ako sa kakapaliwanag sa inyo. Sa mga bulagang kaisipan. Puta na, ano bang lakas ni Ano bang lakas ni... Hindi ko naman minamalit ang senator. No? Pero napakaganda na nahunit. Dito pa lang sa pagdinig ni Senator Bato de la Rosa, dito po, napakaganda na nung nito. Dapat pasalamatan na natin. No? Pero kung yung ginagawa nyo, parang walang nangyayari. Oo nga, nandun na tayo. Senator lang din ang pwede magpaalis sa presidente. Nandun na nga tayo eh. Pero isipin nyo maigi kung ilan ba ang kakampi na senator? Alalahanin nyo Tana, gusto ata may papanood ako sa inyo. Papanood ko sa inyo. Gigigil ako sa iyo eh. Erap. Alalahanin nyo ang impeach. Ang impeachment ng isang presidente, hindi yan sa Hindi yan dahil totoo ang isyong binato sa kanya. Hindi yan dahil totoo ang bintang sa kanya. Paramihan ng boto yan. Paramihan ng kapit sa gobyerno. Paramihan ng susuporto sa'yo. Paramihan ng kaibigan mo dun. Impeachment. Puta na, gusto nyo yung papanood ko. Ipamukha ko to sa inyo Impeachment of Estrada. Eto wait lang. Ano ba yung spell ng Estrada? S lang Estrada. Itik na tong mga hayop na to. Mga bobo. O kahit, eto sabihin ko sa inyo. Ilang senator? Si Bongo,
si Cynthia, si Robin, si Tolentino, si Bato. Yan, 5. 5 senator ang bumoto para sa impeachment ni BBM. Halimbawa lang. Tapos 10 ang bumoto kay BBM para wag siyang i-impeach. Sa tingin nyo mananalo yung 5 kahit totoo yung pinaglalaban nun? Hindi, mga tanga. Paramihan ng boto yan, mga bobo. Paramihan ng boto yan. Kahit anong paglaban diyan, kahit anong paglaban diyan ni Bato, no, kahit totoo man 'yan. Kapag maraming sumang-ayon kay Marcos, hindi niyo mapapababa sa pwesto, mga tanga. Asan na yung mga ano diyan? Yung mga tolongges. Buhay pa ba kayo? Buhay pa ba? Nga ano? Nga? Ang ina nyo eh. Ngayon, nga kayo, no? Wala kayong masabi. O ano? Yung mga MDS dyan, asan na? Alam nyo guys, if di kayo kikilos at di susuporta sa DDS, walang mangyayari sa Pinas. Lalo lang kayo maghihirap while si BBM at mga galamay niya winawalang niya ang kapangyarihan nila sa mga tao. Alam nyo na. Ang masama nga dito, DJ Kyle, ang pinapaliwanag ko sa kanila na binabash nga nila kami ay mapatungkol dun kay Marlica. Sabi ko, ang nangyayari kasi, ang sinusuportahan nila, yung tao na hindi na yung pinaglalaban ng tao. Si totoo sinisipin nyo may, wala namang pinaglalaban si Marlica eh. Kundi sarili niya lang. Totoo yan. Ulitin ko, hindi ako against kay Marlica. At hindi rin ako porket tropa ko or kaibigan ko si Banat Bay, kakampihan ko. Sabi ko nga sa inyo, pag may nakita akong pangit kay Banat Bay, babanatan ko yan. Ano? Sarap, no? Sarap, no? Sarap masupalpal. Tapos, isisisi nyo kay Bato? Isisisi nyo kay Bato paano kapag hindi nagawa ni Bato na yung pa-impeach yan, si BBM? So kasalanan ni Bato yun. O halimbawa, napatunayan ni Bato na addict nga si BBM at sinabi naman dito ni Senator Bato na totoo naman yung dokumento ng PIDEA. So sa tingin nyo, mapapa-impeach si BBM? O halimbawa, napatunayan nga ni Senator Bato na totoo nga, na addict nga si Marcos. What if na ayan na yung hearing, ayan na yung paghuhukom or na i-impeach na si Marcos tapos walang bumoto. Nagbubukod tanging itong mga mga sila Bato lang ang bumoto na i-impeach si Marcos. Di panalo pa rin si Marcos. Yun yung hindi nyo alam eh. Yun yung hindi nyo iniisip eh. Diba? Tara, sisi kayo ng sisi. Ako binabanatan ko si Bato de la Rosa pag may nakikita akong pangit. Pero pinagbibigyan ko pa rin. Second chance, third chance, fourth chance. Kasi baka mamaya biglang sumagi sa isip ko na baka mamaya pamamaraan lang ito ni Bato para makuha niya mismo yung pinaka-hinahanap niyang ebidensya. Or ano. Siyempre hindi naman pwede sabihin lahat yan sa social media. Pag sinabi ni Bato sa lahat ng interview niya, di wala na, preparado na yung kalaban. Wise ba? Dapat magiging wise ka. Pagiging wise. Siya po, hindi man yan ang ating inimbestigahan. Yan. Dito nagalit yung mga MDS sa kanya. PIDEA leaks, yung leakage. Bakit nag-leak yung mga papel na yan? Yun ang ating inimbestigahan. Hindi man tayo nag-imbestiga dito kung talagang addict si President Marcos. Noong araw, alam niyo kung bakit sinasabi ni Bato de la Rosa, bakit iniimbestigahan niya yung paglabas ng dokumento na yan? Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi natin 100% sure na itong si Marlica ay DDS talaga. Baka mamaya kaya pala lumabas yung PIDEA na yan eh. Para lang pagmukaing kawawa si Marcos sa taong bayan. Alam nyo naman ang karakas ng mga Marcos, paaway-pik. Kailangan lagi silang kinakaawaan. Kailangan awang-awa, magmukha silang kawawa.
Tapos, para bandang huli, Duterte ang magmukhang masama sa taong bayan. Isa yun, ha? Isa yun sa nakikita ko na kung bakit Pidea Leaks ang pinagtuunan ng pansin ni Senator Bato de la Rosa. Isipin yung maigi nun. No? Isipin yung maigi yun. Na kung bakit ba Pidea Leaks ang inano ni Bato de la Rosa? Maraming posibleng mangyari dun na hindi ko rin na rin sasabihin. Hindi ko na rin sasabihin. Sabi dito, takot si Bato kay Bangag, baka maipit anak niya. Remember, nasa PNP yung anak niya. Matadama yung anak dito. Bakit kapag pumasok ba ng PNP yung anak ni Bato, ikakayaman na nila lahat yun? Ganun ba? Pag naging pulis ka ba, one day millionaire ka na? Billionaire? Trillionaire? Ganun ba? Para ikatakot. Palalahanin nyo. Ang tagal ni Bato na naging general. Kung sa pera-pera lang, kung pera lang ang pag-uusapan, may sapat na pera yan. Tapos sasabihin nyo ito, takot si Bato kay Bangag, baka maipit anak niya. Katarantaduhan na mindset yan. Kagaguhan yan. Sorry ha. Oo, sorry ha kung sa ano, pero kabubuhan na mindset yan. Etong mga sinasabi mo. Hindi pa nga tapos yung hearing eh. Nagbibitaw na agad kayo ng mga ganitong salita. Ako, binanatan ko si Senator Bato nung una ha. Pero bandang huli, yung iba binawi ko. Pero yung iba hindi ko binawi. Sinabi ko doon na, sige, huwag pa rin tayo mawalan ng pag-asa, pagbigyan pa natin kasi may iba pang hearing. No, may iba pang pagkakataon. Baka naman ito ay strategy lamang ni Senator Bato de la Rosa para mapalabas niya. Kung basta mahirap kasi i-explain agad 'to eh. Eto. Ang anak nga ni Bantag nag-graduate sa pulis. Wala naman nangyari sa anak ni Bantag. Speaking of pulis, ewan ko ba? Mga bobo yan. Huwag ko naman pagbabasahin comment yan. Paggamit ba siya ng sabo? Hindi man yan ang ating inimbestigahan. Hindi po tayo, yung akin is investigation in aid of legislation. Para paano natin maiwasan yung mga leakage na mga classified documents na yan na endanger national security yan na yung So, napanood nyo naman na to sa iba. Ito na para maiba naman yung balita natin. Ito naman panoorin natin, no? Ito, asan na yun? Asan na yun? Ex-PDEA agent Morales, nakita ko na lang humihitit sila ba? Kitang-kita pala daw na humitit. At yung mismong tao na kumuha ng picture ng mga stolen shot ay kaharap ko. Ay, grabe. Nakitang-kita ko. Ay, grabe. Humihiti ay sumisinghot ng white powdery substance. Wow. In-identify sino-sino itong mga ito. Bagamat kita ko. Baka naman foundation lang ho yun, sir. Baka ginanong. Yeah. Yung mga tao, kilala ko yung mga tao. Pero pina-identify ko dun sa confidential informant. At sino sila? Sabi niya, si Maricel Soriano, ito si Bongbong Marcos. Pinahulit ko pa kung ano ang alam niyang pangalan. Alam mo, dito mas bilib ako dito kay Morales kaysa kay Marlica. Alam niyo kung bakit? Bakit mas bilib ako? Una-una ito, nasa Pinas. Si Marlica nasa ibang bansa. Sipang buhay niya dun. Ito, delikado buhay nito. Nasa Pilipinas to. Itong mga ito. Hindi ako nagsabi niyan. Yung confidential informant. Ano ang access niya? Sir, yung parang sa akin, no, kahapon pinapanood ko kayo, parang for me the best part, no, yung best part na sinabi mo, yung minention mo yung pangalan ni Bongbong Marcos. Exactly. No? Salamat, ma'am. Yung sinabi mo na, Buti naman, nobody is above the law. Buti naman may kahit paano may naniniwala sa akin, no? Kasi kadalasan
pag walang masyadong nanonood sa'yo, ang mindset ng Pilipino, wala daw naniniwala sa'yo. Yan ang mindset ng ibang Pilipino, ha? Jiggy Bara, inipit yan ni si PIDEA agent ni Lasso. Dami banat agad na paninira ni Lasso dyan. Kawawa yung PIDEA agent pinersonal. Kaya nga eh. Kaya ito yung dapat pagtuunan natin ng pansin na depensahan natin to si Jonathan Morales. Lahat tayo ay pantay-pantay Pero, sa kaso. basta, Bakit hindi natuloy itong drug bust na ito? Kasi bakit na-cover up? Kasi may nag-intervene si Paquito Ochoa, no, executive secretary nung panahon na yon. At siya ay isang senador, si Bongbong Marcos at the Naku po! time. At ito ay hindi lang nangyari ito Naku po. Naku po. kay Bongbong Marcos, kundi sa napakaraming Pilipino, no? Pag mahirap ka, huli ka, no? Pero sa kanya, Pero kapag senator ka at presidente ka, wala lang. buong buhay niya, porket Marcos siya, maraming Buisit eh, no? nagtatakip para sa kanya. So para sa akin, nung pinanood ko kayo, moral victory yon para sa Pilipino na nasabi ang pangalan niya na may isang ordinaryong Pilipino katulad mo ang nagtanggal at hindi na sumali dyan sa ginagawa nila Lasso na binibigyan na naman ng takip at pinoprotektahan na naman ng isang makapangyarihan. Doon na nga eh. Yan o. Ito. Yung sinabi, ito. Yan. Character assassination ginawa ni Lasso kay Morales. Ganito kasi yan. Natatandaan niyo yung sinabi ni Jonathan Morales about sa may pumipigil sa kanya. Tapos pansinin niyo yung ginagawa ni Lasso kay Morales ngayon. Halos tugma, di ba? So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Jonathan Morales na pinipigilan talaga siya. Kasi nakikita mismo sa ginagawa ni Lasso ngayon. Tingnan mo. Tingnan niyo yung paninira ni Lasso kay Jonathan Morales. Below the belt at personal na buhay na. Personal life na. Diba? So, kung iisipin natin yung sinasabi ni Jonathan Morales na may pumipigil sa kanya, isa lang yun. Walang iba kundi si... Bahala na kayo. Sabihin niyo na. Para above the law na naman siya. Hindi na naman siya kasama sa batas. Hindi siya... lahat sila dyan kung umasta eh. Ganyan ang Pilipinas. Kung umasta ang mga mayayaman at may kapangyarihan, they are above the law. No, so, siguro lang sir, gusto ko lang express yung pasasalamat ko kasi itong 2 taon na ito, naramdaman namin personally yung bigat ng kamay ng Pangulo na ito, ng administrasyon na ito. Tsaka kung usapan tapang lang din naman, kay Maharlika at kay Morales, mas believe pa rin ako kay Jonathan Morales. Alam mo bakit? Nasa Pilipinas yan. Hindi yan katulad ni Maharlika na nasa ibang bansa. Tandaan nyo palagi yan, ha? Sipahin na si Bangag, anak ng Teteng, ang bukas, skyrocket na, galit na galit si Sir Daryl, haba ng comment. Kapag ka ikaw ordinaryong mamamayan, bababuyin ka ng mga ito. Walang hindi sa kanila mahalaga ang batas. Dahil sila ay nasa kapangyarihan, ang message na binigay sa Pilipino, kahit yung batas na yan, kami ang pwedeng gumawa ng kahit na ano. Tama. So maraming salamat sir kasi isang ordinaryong mamamayan na sa aking paniniwala, yan ang sentro ng demokrasya at ng kapangyarihan ng ating republika, ang ordinaryong mamamayan. So binigyan mo ng leksyon itong mga abusado na ito na nasa gobyerno na kung sino ang totoong may kapangyarihan. Your reaction to that, sir? Alam nyo, ma'am, may nag-comment dito. Sabi ni Mami 1162. Ma'am, alam nyo, speaking of banateros, una hindi naman talaga ako ewan ko kung hindi ko alam, basta ako nagpipiling banateros lang ako. Dito wala naman kasi akong makitang dahilan para banatan ko sila Banat Bay, Pocholi, Busdada. Wala akong makita eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, kagaya ng pananaw or prinsipyo ni Banat Bay na kapag mali ako, babanatan niya ako. Ganun din ako. Pag may nakita kong mali kay Banat Bay, babanatan ko siya. Hindi ako nagbibiro. No? Ngayon yung boss dito na kumalas. Kapag alam kong nasa pangit na or maling landas na ang banateros, ba't pa ako sasama? 'Di ba? Pero nakikita ko ngayon, okay, walang problema. At iisa lang kami ng pinaglalaban dito. Kaya hanggang sa kahuli-hulihan, nandito pa rin ako.
Para sa kaalaman lang ng lahat. Nagdrama lang ako saglit. Bilang ngayon ikaw ay isang pambansang whistleblower and crusader sa pag-aayos ng gobyerno natin. Go ahead, sir. Alam niyo po, hindi ko naman po hangad na pagurian ako ng kung ano pa man po. No? Ito pong yung declaration ko sa Senate investigation, ito po yung pagsasabi lamang po ng aking mga personal na kaalaman Yes. na nai-reduce ko doon sa declaration ng confidential informant. Mula doon sa kanyang personal na kaalaman, nagkaroon po ako ng first-hand information based doon sa kanyang mga ipinakikitang mga litrato at pag-identify sa ba ito at sa pag-describe niya sa kung ano yung mga ginagawa. Doon sa ano ito ginagawa, ano itong ginagawa nito. Kahit na nakikita mo na sumisinghot yan at kahit nakikita mo na yan ay kulay puti na sinisinghot, pinadidescribe ko po sa kanya kung ano yung ginagawa at kung ano yung sinisinghot. Yun po yung sa akin. Yung po, yung pinanumpaan ko po sa Laysay o yung testimonya sa Senado, base lamang po sa mga deklarasyon ng confidential informant. Ngayon, gaya po ng sinisikap ko po na contact yung tao na aking na-interview, nakuna ng salaysay, para siya mismo yung Yun dapat yun, no? Sir Jonathan Morales, dapat lumabas yan. Yung taong na-interview mo na yan para mas maganda. Mas pabor ako dyan. salita doon sa Senado. Para once and for all. Saka ito pa, yung about kay Maricel Soriano, sabi ng may nabasa kasi ang comment. Si Maricel Soriano daw ang pag-asa ng bayan. Paano na lang po kapag tumanggi si Maricel? So, siya na yung kasiraan ng bayan, ganun. Ang hirap sa atin hindi mo na tayo nag-iisip bago tayo magsalita Pag-asa daw ng bayan si Maricel Soriano. Tingnan nyo dyan sa comment sa mga upload ko nandyan. Pag-asa daw ng bayan si Maricel Soriano. Paano magiging pag-asa ng bayan? Una-una, katropa nga nila yun. Kung sakali man na totoo nga yan. Paano magiging pag-asa ng bayan yun? Sira ulo ba kayo? Nakita ng taong bayan Na hindi ka nagsisinungaling. kung sa akin naman wala namang ang sa akin lang trabaho lang. Yeah. Dahil kung itong report na ito hindi nag-exist, walang i-report o walang ikukwento si Pangulong Duterte sa taong bayan during ng rally ng Naisog doon sa Tagum City. Klaro. Walang sasabihin ang aking division chief na i-deny na lang natin, i-deny na lang ako, itatanggi ko yan, i-deny ko, walang ganyan. Walang ganyan. I-deny na lang. Para walang gulo. Walang igaganon kung wala yan. Sir, Kaya nga, opo, excuse. Sa tingin po ninyo with your knowledge of network of information, buhay pa ba ang actual confidential informant na na-interview mo at nagawan ng deposition as basis for the request of pre-operation report targeting supposedly Senator Marcos then and now President Marcos and other personalities? Buhay pa po ba? At kaya pang abutin itong confidential informant? Wait lang, bago niya sagutin yan, sana buhay pa. At sana, kahit buhay siya, sana maging buo ang loob niya, kagaya ni Jonathan Morales na humarap siya sa Senado. Sana nga. No? No. Walang kwenta vlog mo, walang makukuhang matinong reaction. Di huwag ka manood, gago ka pala Bobo. Inutusan ba kitang manood ka dito sa akin? Sana po. Ayun. Narinig niyo Sana mga kababayan. Yung
Sana daw, sana. So, siguro, yung mga ganyan salitang sana, siguro buhay pa nga yan. Oo, pero baka nagdadalawang isip. Kahapon, no, another thing parang very embarrassing for me to watch, no. At saka also nice to watch, yung kayo, parang alam na alam ninyo yung trabaho. No, alam na alam ninyo, bawat galaw, tsaka trabaho lang, no, sinasabi mo parate. Gustong-gusto ko yun kasi yun yung parang motto namin noon kay President Duterte nung kami nagtatrabaho, no. Lagi kaming, trabaho lang tayo. Trabaho lang tayo. Kahit ano iba to, basta trabaho lang tayo. Pero kahapon pinapakinggan ko si DG Lazo, no. Sakit niya pakinggan kasi parang hindi niya alam yung trabaho niya. At saka yung laging bumabalik ka sa mandato. Doon, yun mahalaga yun yung bumabalik sa mandato kasi nakita ko under this presidency, lumalayo na yung usapan ko pero gusto ko lang sabihin lang yon na napakahalaga. Katulad kunyari ng PCO, Presidential Communications Office, hindi nila alam mandato nila, parang nakakagulat masyado. No, kasi nakita ko ang leadership na ito, kahit siya hindi niya alam yung mandato niya. No, so it has become yung leadership, talagang apektado silang lahat. So, gusto ko makakita talaga ng lingkod bayan na alam niya yung mandato at yung trabaho niya. So, kahapon hindi ka malusutan kasi alam mo talaga kung ano yung sinasabi mo. Yes, sir. At nadugtungan ko binabanggit ni Ma'am Lorraine, sir, binigyan ng pagkakataon ang PDEA na i-demolish ka. No? In fairness, Right away, right no? away, demolition job. Demolition job. Denial, and then sinalangan ka ng 8 na magdi-deny ng iyong sinasabi, but you stood your ground. Yun ang doon ako bumilib kay Jonathan Morales, no. Na alam yun, alam niyo yun, ang hirap din nung ginawa niya. Tingnan mo, dire-diretso yung niya doon, dire-diretso yung salita niya, hindi siya nagpatinag. Oo, kaya kung may matapang man talaga dito na mas matapang si Jonathan Morales at mas delikado ang buhay ni Jonathan Morales kaysa kay Marlica. Totoo yan. Hindi ko babaguhin yung sinabi ko na yan. Yeah. And hindi nila natinag ang iyong direct assertion, personal direct knowledge, and revelations in spite na 8. Yung 8 sinabi nila, iwas talaga sila to confront you, but you were confronting them with your truth. Ang tanong namin ngayon doon sa observation na yan, doon nga nakakahanga Yung 8, iwas na iwas kay Jonathan Morales. Pero si Jonathan Morales, kinumporta niya talaga yung 8. Mr. Morales, you were very certain of the truth. Ikaw ba ay Doon po doon konbinsido ka ba? Opo. Habang tinitipa mo, we will use your word, tumitipa ka sa direct investigation of the confidential informant doon sa kaso ng supposedly operations para arestuhin sila Marcos Jr., Maricel Soriano, among others, during that time of direct interview and up to the present that we're talking to you, and you are now at the Senate Ano daw sabi? Kung si BP Sara kaya ang kinuha ni Isko as here BP nung eleksyon, ano kaya ang kalagayan nung Pinas? Alam nyo kung yan siguro, mas maganda pa. Mas maganda pa yan. Kung halimbawa, hindi, dapat ang ginawa dyan is si Isko ang vice president, si BP Sara ang presidente. Yan ang maganda diyan para sa akin. Si Isko Moreno ang BC, si BP Sara ang presidente. Yan para sa akin, goods ako diyan. Okay, Ma'am Lori Davao, shoutout po. Kasi nga, sana bago nila nilabas ni Marlica itong nagtanong muna siya kay Morales, ang signature, wala kapag views talaga ang habol mo, or basta, mahirap na magsalita at magagalit yung MDS. Ganun talaga, pag iba yung habol mo, kasi isipin mo kung hindi ka makasarili, hindi mo man lang inisip yung kalagayan nung nandun na mga tao, katulad ni Jonathan Morales. Hindi mo inisip na madadamay si Jonathan Morales kapag nilabas mo yung PDEA list na yan. Na mas maganda siguro na na tawag dito na kinausap mo muna lahat. Pero hindi nga natin alam baka mamaya paka natin na Marcos yan para kaawaan sila ng publiko So yan, 2 hours na tayo.